Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, nang di naririnig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinagad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Good morning po ulit sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong Sabado? Kumusta ang buong linggo? Okay naman? Kinaya at kakayanin pa. Dahil kung kasama natin ang Diyos, kung kasama natin ang Poong Jesus Nazareno, gumagaan ang takbo ng buhay. Amen? Kaya tayo ay pumupunta sa Quiapo. Kaya tayo ay nagsisimba sa Quiapo. Alam natin na ang lahat ng pasanin ng ating puso at dibdib ay gumagaan kapag ang Diyos ay kaharap natin at kasama sa lahat ng buhay. Ito ang kasiyahang naramdaman noong 72 nauna na pinatungo ni Jesus sa mga bayan para magpahayag ng mabuting balita, para magpalayas ng mga masasamang espiritu at magpagaling ng mga may sakit. Kaya kung kayo ay nagsimba noong isang araw, noong makalawa, ay ito ang ating ebanghelyo na isinugo ni Jesus ang 72. Ngayong araw na ito, pagkatapos nilang maranasan, na gamitin, sambitin, dalhin ang pangalan ni Jesus, sila ay tuwang-tuwang bumalik at nagbalita sa Kanya. So, ano yung kanilang ikinatutuwa? Nakikinig po ang mga demonyo kapag ginamit namin ang pangalan mo. Nangangahulugan sa pangalan ni Jesus, naroroon ang kapangyarihan.
Kaya nga po sa pagdiriwang natin ng titulo ni Maria bilang Our Lady of the Holy Rosary, binibigyan din tayo ng kapangyarihan ng Diyos na banggitin ang pangalan ni Jesus kapag tayo'y nagdarasal ng rosaryo. Dahil ang rosaryo ay hindi lamang tungkol kay Maria, kung hindi lalong pinalalalim nito ang ating pag-unawa at relasyon na ang katotohanan pala ng buong rosaryo ay walang iba kung hindi para sa Diyos at para kay Jesus. Kaya nga every time we pray the Holy Rosary, especially kapag binabanggit na natin ang Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ang demonyo natatakot at nanginginig dahil galit na galit siya kay Maria. Bakit? Dahil si Maria ang huwaran ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at huwaran ng pagtalima sa pag-ibig na inaalay ng Diyos. Kaya kung hindi man ninyo madasal ang buong rosaryo sa araw-araw, kahit na 10, kahit na 1, ang demonyo nanginginig na. At ito ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng kasaysayan ng kaligtasan, that Mary will be called blessed in all generations. Kaya kung itinatakwil ng iba ang ina, sa atin na lang. Dahil tayo ay may inang nagmamahal at inang siyang palaging naririyan sa oras na ating kailangan. Kaya po bilang Kristiyano, bilang Katoliko, atin pong alalahanin na kapag tayo'y nagdarasal ng rosaryo, kasama natin si Maria at mga anghel para labanan ang lahat ng pwedeng pumuksa sa kaluluwa at sa katawan. Sana sa ating pagdarasal at pakikiisa na katulad ng 72, tayo rin ay masayang babalik sa Diyos at magbabalita na sa kaniyang pangalan nagkakaroon ng katuparan ang lahat ng ating pangarap. Sa ating pagpupunyagi, sa ating buhay, sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, ating tatandaan na ang tunay na liwanag na ipinagkait sa iba ay ibinibigay sa taong lumalalim ang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Maria. Kapag po inyong inaral ang buhay ni Maria, dadalhin ka nito sa mas malalim na pag-unawa kung sino si Jesus at kung sino ang Diyos. Kaya po araw-araw sa paggising sa umaga, isang simpleng antanda, agpapasalamat sa bagong araw. At sa pagtulog sa gabi, isang antanda ng pagpapasalamat sa bagong umagang darating sa kinabukasan. Dahil kasama natin si Maria, ang ina na palaging maglilingkod at sasamahan tayo sa mga hamon at tagumpay ng buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.